Hello mga kapatid, nandito na naman po si Malu de los Santos at magbibigay lang po tayo ng opinion or reaction sa mga kaganapan po na mga ibinabato sa atin na tayo po ay tinatawag ng anti-kalingap. Alam mo po mga kapatid, ito po ay sasabihin ko. Sa una po, nasasaktan ako na ganun po ang pananaw nila sa atin na tayo po ay antay. Pero po sa totoo lang, nasanay na ako. Ang mahalaga po kung ano po tayo, kung ano po yung ipinararating natin. Ano po? At higit sa lahat po na mga nangyari ng mga nakaraang araw, may nagsabing nai-stress si Malu de los Santos. Hindi po. Hindi po ako nai-stress. Nasasaktan lang ako dahil sa 100 nating kabutihan ang ginawa. Di ba po? Isang idlak, di na po yun maalala. Di ba? Dahil antay ka. Alam niyo po mga kapatid, ngayon ko na-realize ang buong katotohanan. Mag-comment ka, may sasabihin ka na hindi umaayon doon sa kagustuhan nila. Ang tingin sa'yo, antay. Magrealto ka, ang tingin sa inyo, antay. Ang katanungan ko po mga kapatid, kahit may nakikita ka ng mali, pilit mong itatama. Hindi po yun maganda. Tayo po may mga kanya-kanyang pamilya. Mga anak na dinisdisiplina natin. Ituturo mo ba sa anak mo yung nakikita mong mali? Sasabihin mo, nak, tama yan. Kahit mali. Anong sasabihin sa iyo ngayon ng anak mo? Mami o nanay, ang sinabi mo po sa akin, hindi tama. Mali po iyon. Ibabalik po yun sa atin. Lalo na kung ang anak natin ay may mga isip na. Sige, isang musmus na bata, imulat natin sa lahat ng pagkakamali at pagdating ng araw na may sarili na silang isip, hindi nga po, na napapanood nila itong mga video natin ay yung tinuro sa akin ng tatay at nanay ko, ganito pala. Na iminulat niya ako na yung mali ay puro pala tama. Diba? Ang sakit nun. Pag ang anak natin po, ibalik lahat. Yung nakikita nilang mali sa magulang, diba? Masakit yun. Dahil na-realize ko po, mga kapatid, nung ako'y kinausap ng asawa't anak ko, doon ako'y naliwanagan. Dahil hindi lahat ng matatanda, tama lahat ang sasabihin. Mga kapatid, matuto tayong tumanggap sa ating mga pagkakamali. Dahil kung ako po ay may mali, tatanggapin kong mali ako. Pero sa mga nangyayari ngayon, alam ko na po ang buhay dito sa social media. Kahit mali, kailangan itama natin. Susunod tayo, sasang-ayon tayo kung ano yung mga gusto nilang gawin.
kung ano yung gusto nilang ipagawa sa iyo. Hindi po. Ako, bilang ako, hindi ko gagawin. Salungat ako sa mangyayari. Na ang mali, kailangan aayunan. Dahil sa sariling interes, kahit magmukat tayong katawa-tawa, kahit ang lalabasan, tayo ay maging plastic, mapagkunwari, mapagpanggap sa maling sistema. Masarap mabuhay, mga kapatid. Yung hiwala tayong pinagtatakpan, gawin lang natin yung naaayon sa ating prinsipyo. Huwag tayong magtakip sa mali. Ano po? Kasi po, ang respeto ay kusang ibinibigay yan. At huwag niyo pong aalisin sa pagkatao niyo. Dahil ang akala niyo, dahil sikat kayo, ay puro tama ang ginagawa niyo. Tandaan niyo po, mga kapatid, hindi kayo mga bulag at bingi. Dahil idol niyo yung isang tao, mananatili kayo na bulag. Diba? Ako kung may mali ang aking anak, mali yan. Yun talaga po ang ginagawa ko. At kung may mali din ako, sasabihin sa akin ng anak ko, Mami, hindi ko mo ikaw ay magulang ko. Lagi ka nalang tama. Totoo po yan. Ini-example ko lang po yan sa pamilya. Dahil napaka-importante po ang pamilya. Dahil kung hindi yan naniniwala ang pamilya mo, ibig sabihin, walang respeto sa iyo. Panatiliin natin na tayo po ay huwaran ng ating mga anak. Pero kung wala yan, wala ang pamilya mo. Dahil napakaganda pag ang pamilya na ang nandyan na sumuporta sa iyo. Nakakalungkot po. No? Dahil hindi naman po tayo puro bulag. Sa akala nyo ba? Kung sila nandiyan sa loob ninyo, na community, totoo yan sa inyo? Hindi. Ako dahil alam ko po. Alam ko po. Hindi yan totoo sa inyo. Dahil nakasama ko rin sila. Nandyan sila dahil sila may views dyan sa loob ng community nyo. Pero yan ay naiintindihan ko. Kung sino talaga yung totoo dyan sa loob ng Kalingap. Yan lang ang masasabi ko po. Huwag nyo akong idamay dahil ako, wala man akong views. Mayroon akong pamilya at mayroon akong marangal na trabaho. Ano po? Kaya sana matauhan, magising tayo sa katotohanan. Huwag tayong maging plastic. Dahil ang karamihan dyan talaga po, mga kapatid. Plastic talaga. Plastic.
Huwag niyong akong lilinlangin sa mga sinasabi niyong solid kalingap kayo. Dahil alam ko kung ano kayo. Dahil nakasama ko kayo. Di ba? Kaya mga kapatid, simula ngayon, huwag kayong maapektuhan sa tinatawag sa inyong antay. Mga antay kalingap. Huwag niyo po yan didibdibin, gumawa kayo ng tama. Ano po? Dahil yan po ang ayaw na ayaw ko po na mambabalahura ng kapwa, manlalait ng kapwa. Ang antay, gamitin nyo sa mabuting paraan. Ipakita nyo na ang antay handang tumulong sa kapwa natin. Dahil ang Malo de los Santos, yan po yung sinimulaan. Itinulak tayo na maging antay, maghintay sa ating mga gagawing kabutihan sa kapwa natin. Huwag na huwag po kayong mambabalahura, huwag na po kayong manlalait sa kapwa natin. Iwasan po. Gamitin natin sa tama ang maging antay. Huwag natin isisiksik sa sarili natin na tayo ay mga antay kalaban ng mga taong ipakita nyo po. Ipakita nyo na hindi kayo masamang tao. Na hindi kayo mapanghusga, mapagsamantala. Yun po ang ipakita nyo. Na hindi tayo naghahangad na kung ano paman. Kung ano lang mayroon tayo, yun lang. Kung sino lang ang may gusto sa atin, yun lang. Huwag tayong gagawa na kung ano-anong kwento para lang po gustuhin tayo ng mga viewers. Viewers na po ang maghusga. Dahil alam ko po, mga kapatid, hindi bulag, pipi, bingi ang ating mga viewers. Siyempre po, yung mga nagkakagusto lang sa atin, yun lang po. Pero wag tayo po na magkukonvince. Kung sino ang gusto, salamat. Kung ayaw sa atin, okay lang, pasalamatan. Wag natin po silang huhusgahan. Gaya po sa mga ibinabato sa atin, mga kapatid. Magbago po tayo ng estilo. Yung tama lang, na wag tayo manlalait, mangmumura, dahil iyan po, hindi gawain ng antay. Antay-group. Antay-hantay lang. Sa taong mga bibigyan natin ng pag-asa sa buhay. Hindi natin gagawin kung ano yung mga ibinabato natin, binabato nila sa atin. Patunayan natin. Kaya, yung mga taong totoo lang ang nakikita natin. Huwag na tayo palaging makikinig. At kung uunahan po tayo, sakat po tayo sasagot. Pero tayo po ay maghanap ng sarili natin content. Kung babalahurain natin, sumagot tayo. Pero hindi tayo mangunguna. 'Di ba? Ganun lang po mga kapatid. Dahil hindi ako na-stress. Sumama lang ang loob ko, nagagalit dahil sa mahabang panahon. Ano ang ipinalit sa atin? Kasiraan. Kaya kung ano man po ang paratang nila sa atin na maging antay,
patunayan natin na hindi po masama ang sinasabi nilang anti-kalingap. Tayo po maghintay, hintay lang para may mabago tayong mga kababayan natin. Dahil ang gagawin natin, tayo po ay magbibigay puhunan sa ating mga kababayan na pagsisimulaan nila na para po mabago ang buhay nila. Makikita naman natin sila kung babaguhin nila at kung tayo magbibigay po ng pag-asa sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin, sana naman po panindigan nila na hindi po lang aasa doon. Pag nabigyan na natin po ng tulong, pangkabuhayan, sana palaguin para hindi abang buhay na umaasa. Ganun po ang mangyayari sa anti-group, anti-paglingap sa mga kababayan. Yan lang po, maraming salamat po at suportahan po natin ang Rochelle community, Ruel of Malalag at Rochelle Morales at lalong-lalo na po ang Daddy Frankie, Marcos TV, Pogong Biyahero at kay Kuya Tikram family. Suportahan po natin yung mga charity talaga lang po. Yung totoong charity. Dahil ako po, mula ngayon, pagsapit ng taon, kung ano po ang ikikitain ko dito sa channel ko, dadagdagan ko po yan para ipamahagi. Bibigyan natin po ng pag-asa yung taong nararapat natin bigyan na sana po mabago ang pananaw ng anti-kalingap. Dahil ang antay maghihintay sa biyayang ipagkakaloob natin. Yan po ang katotohanan. Marami pong salamat at sana po gabayan tayo ni God. Ano po? Magiging strong tayo dahil nandiyan po ang pamilya natin na sumusuporta po. At mga viewers natin na sulit na nagmamahal kay Malo de los Santos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out Joel Salcedo at Kapisoto at sa mga taong naniniwala po sa amin. Shout out Ma'am Berry, Ninang Berry, shout out. At doon sa mga attorney, at marami pong salamat dito sa kaibigan kong dalawang attorney. Saludo ako sa iyo. Bye-bye. We love you so much, kapatid. God bless you. Sana lagi kayong mag-iingat. At malapit na po ang Pasko. Darating. Bye-bye.